Good day mga kosa. Madami nang nakalooking for sa FB para sa NMAX 2025 TechMax at naghahanap ng mga dealership na nagbebenta ng cash na SRP. Nako. Dahil may mga ilang bilihan na hindi tumatanggap ng cash, puro installment lang, at yung iba naman ay may padagdag or above SRP pa. Naalala ko tuloy nung lumabas si ADB Honda at Fazio ng Yamaha dati. Tumaas ang SRP, mahirap humanap at nagpapadagdag yung iba. Pero kahit ganon, madami pa din sa atin pinapatulan kahit above SRP. Makakuha lang ng bagong unit. Sa mga bossing natin dyan, always remember, patience is the key. Hintay-hintay lang mga boss. After a few months, madami na din stock niyan. Sa mga kukuha ng unit, ano bang nasa isip nyong variant? Ano ba mas okay? Yung standard o yung Turbo TechMax? Ano ba mas sulit? Ano ba mas maganda? NMAX TechMax standard version o Turbo TechMax? Saan ba may dealership na pwedeng pagkunan ng unit at may stock on hand ba sila? Tara, simulan natin ang pagkakaiba ng specs nilang dalawa at para magka-idea na din po kayo kung ano ang pasok sa budget at preference nyo. Let's go! Magsimula na tayo agad sa price para alam mo na agad ang SRP. 155,900 pesos po ang SRP ni NMAX TechMax na standard version. Ito po yung walang YECBT or turbo at hindi rin po naka-TFT display. So yan po is 155,900 at 175,900 naman po si Turbo TechMax na parehas po silang 2025 version. So si Turbo TechMax naman po ay merong Garmin navigation, TFT display, pwede ka mag-connect ng phone at may turbo na YECBT. So parehas naman po silang updated version ni NMAX 2024. So yan po yung latest mga bossing, yan po yung SRP nila para hindi na kayo agad malito. Sunod natin ang ride preference mo. Kung pang pamasok lang at pang tambay sa mga tropa, parehas naman sila maganda. Pero syempre mas mura si standard TechMax. Kung hindi mo naman trip ang on-screen navigation at electric RPM upgrade or yung YECBT nilang tinatawag, dun ka na lang sa standard. Kasi halos parehas ng feeling yung 2024 at standard na 2025. Pero pagdating sa ibang physical parts upgrade, mas lamang talaga itong bagong TechMax 2025 standard. Dahil naka-subtank na ang rear suspension nito, naka-projector na din ang headlight at all LED pa ang lighting. Meron pa itong pa-forged carbon na maganda din sa kanyang underseat compartment. Maganda din ang layout ng panel nitong 2025 na NMAX standard compare sa 2024 na nakarelease sa atin. Kung may 155,000 ka, dun ka na sa latest version para sulit. Ngayon, kung ikaw naman ay medyo techie at mahilig mag-explore sa scooter mo, at kung mahilig ka din mag-solo ride pero hindi ka masyadong marunong sa daan tulad ko, at mahilig ka mag-Google Maps, magkabit-kabit ng cellphone sa scooter, at syempre may budget ka din, dun ka na agad sa Turbo TechMax 2025. Wala nang isip-isip yan. Dahil sigurado matutuwa kang gamitin ang on-screen navigation or Garmin navigation nito, pati ang music, pati ang phone connect. Habang naka-intercom ka at nagma-maps, then with vlogging setup pa, ay siya. Talaga namang pasok sa'yo si Turbo TechMax 2025. Kung ganun ang trip mo, same din naman ito ng standard na nakasubtank ang rear suspension at naka-projector na rin ang headlight with all LED lighting din. Pero itong si Turbo TechMax ay may YECBT. Ito na po yun or yung Electric Motor Assist para sa manual transition ng RPM. Ito bossing, explain ko para mas madali nyong maintindihan yung YECBT. Pwede mong magamit yung YECBT sa mga biglang paahon at kung may angkas ka para hindi hirap yung motor mo. Dahil kaya itong paahunin pag in-adjust mo na yung iyong Y-shift toggle switch sa manibela. So yun po yung basically gamit ng YECBT or yung turbo na tinatawag. Kada palit mo ng Y-shift, nagdadagdag sila ng RPM or yung motor mo hanggang 9,000 RPM. So malaking tulong yan kung paakyat or paahon and may angkas ka, di ba? Astig. Yun nga lang, it comes with a price. 175,900 pesos ang SRP ng Turbo TechMax 2025 para sa on-screen Garmin navigation, phone connect, at YECBT engine technology. Syempre, mas maganda, mas mahal ng konti.
At ang pinaka-challenge mo dito kapag may cash on hand ka na at decided ka nang mamili after mo mapanood tong vlog na ito, ay kung saang dealership ka naman kukuha. Dahil madami ngang naghahanap nito. So basic law of supply and demand. Sa ngayon, mas konti ang supply, mas mataas ang price. Pero bago yan, follow mo muna si Motorig or VHM Motorig Philippines sa Shopee at Lazada. May tinda silang blow pang corn, Repsol oil at or Gulf scooter oil. May coolant din at MDL light. Check nyo na lang, lagay ko na lang yung link nitong dalawa na store nila sa description below. Mabalik tayo sa dealership. So far, ito yung mga dealership na pwede mong pagtanungan na nakausap ko na. Guanzon Group of Companies, Motor Trade, at Yamaha Cubao. Yan palang tatlong yan ang naiikot ko at legit naman na may unit sila na NMAX TechMax 2025 na standard version at Turbo TechMax version. So pwede mo silang kausapin or kontakin dahil nakita ko naman din ang mga unit nila. Tanong nyo na lang din kung nag-a-accept sila ng cash payment para sa mga cash basis buyer. Or kung cash basis buyer ka naman at ayaw nilang magpa-cash, ay doon magsisimula ang challenge na maghanap ka ng SRP na nagpapakash. Again, mga kosa, patience is the key. Huwag ka magmadali dahil maraming business-minded sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, nakapili ka na ba? Or doon ka na lang sa 2024 na old model? Pero halos same price din naman kasi ng standard TechMax 2025 yan. Comment down below kung anong napili mo at huwag mong kalimutang mag-subscribe bossing at share mo na din ang ating channel for more scooter update.